Masamang bunga or the fruit of the poisonous tree doctrine. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lamang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Mga kaibigan, pamilyar ba kayo sa mga salitang the fruit of the poisonous tree? Well, kung hindi pa, gusto ko lang malaman nyo na ang mga salitang ito ay isang klase ng mga idiomatikong sawikain. Ang mga idiomatikong sawikain or ang mga tinatawag na idiomatic sa Ingles mga kaibigan ay mga salitang hindi ginamit ang tunay na pakahulugan dito. Ang ilan sa mga sikat na mga idioma na madalas nating marinig ay ang mga sumusunod. Ilaw ng tahanan, na may kahulugan na ina. Butas ang bulsa, na may pakahulugan naman na walang pera, at balat sibuyas naman na may pakahulugan na maramdamin. Now let's go back to the topic. Ang doktrina ng fruit of the poisonous tree, na minsan ay tinatawag na but-for or the taint doctrine, ay mga pagpapalagay na ang lahat ng ebidensya or bunga na nakuha sa illegal na proseso, ay matatawag na invalid or inadmissible para magamit bilang isang ebidensya kahit pa ito ay nakuha ng diretso sa isang tao pero in a way of illegal search. Ang mga impormasyong nakuha mula sa illegal search ay pwedeng ma-suppress or mapigilan ang mabilis na pagtuklas sa katotohanan tungkol sa isang kaso. Ang isa sa pwede nating maging isang halimbawa dito ay ang RA Act No. 4200 na mas kilala natin sa tawag na Anti-Wiretapping Law. Napagkasundoan sa Philippine Law and Jurisprudence ang mga dahilan kung bakit nagiging illegal ang isang pag-uusap ay kung sinadyang i-record ito ng palihim at walang pahintulot. Ayon sa batas, hindi maaaring magamit sa anumang mga paglilitis ang mga impormasyong nakalap sa ganitong uri ng paraan at ito ay mananatiling invalid at inadmissible sa korte. Hindi rin maaaring maging batayan ng anumang kaso, paghahabol or kahit na pagkakaroon ng karapatan patungkol dito dahil nga ito ay nanggaling sa illegal na proseso. And always remember this, that the law is harsh, but it is the law. So kung nakasulat sa batas na ilegal ang pagkuha ng mga impormasyon sa isang individual nang wala itong pahintulot, ang mga taong gagawa nito ay mapaparusahan sa ilalim din ng batas na ito. Pero pwede pa bang maging admissible or valid ang ganitong act sa korte? Ang sagot is yes. Pwede lang maging admissible ang wiretapping kung sakaling magkaroon ng mga kaso na kinasasangkutan ng treason, espionage, sedition, rebellion and kidnapping, sa kondisyon na ang mga gagawa ng act ay may basbas galing mismo sa korte. And aside from that, yan po ang ilan sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa fruit of the poisonous tree. At siguro, ay dito ko na muna tatapusin ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Vlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.